Alam po ninyo kabayan, ang nagpasimula ng produksyon at nakatuklas ng hybrid rice ay mula sa China noong 1960s, si Professor Yuan Longping. At noong 1970s, ang unang 3 hybrid rice varieties ay nailabas ng China at nagkaroon ng malawakang commercialization ito noong 1976. Sa simula kabayan ay mayroong mga problema sa produksyon at kalidad, subalit napaghusay ng mga dalubhasa pagkatapos ng ilang pagsubok. Nakatuklas ng excellent grain quality, better resistance sa mga sakit at peste ng palay. Sinabing katumbas o higit pang mahusay kaysa sa mga inbred na bigas. At ngayon kabayan, marami ang mga pribadong kumpanya na naglalabas ng mga hybrid rice sa Pilipinas at sinabing natutuwa ang mga magsasaka sapagkat higit na malaki ngayon ang kanilang nakukuhang ani. Tulad ng mga nagtatanim ng hybrid rice ng Syngenta na nakaugnay ng palatuntunang ating alamin. Lahat ng hybrid na yan, sabay-sabay ko itinanim. Sinukat ko ng tig to 2,000 square meter. Okay. Ang nag-champion po itong 6,003 na ito. Okay. Bakit po? Pinakamalaki po ang naging inanin niya, naka 37 kaban, 60 kilos ang timbang ng bawat kaban. Okay. Kaya sa timbang, lamang siya. Mas mataas ang timbang nitong 6,003 compared dun sa mga kasabay na inilunsad ng Syngenta na binhi na yan. At dun sa, nagtanim din kasi ako ng PHB 81, nalaglag talaga sila rito sa 6,003. Yung nakuha po ninyo na butil, ano po, masasabi nyo mas maganda ang hilatsa kaysa rin sa iba pang mga binhi o mga butil na nakukuha nyo sa ibang uri ng palay? Ay, masasabi ko po talagang napakaganda kasi hanggang batok naglaman sila sa uhay, yung haba, tapos lahat naglaman at yung tindig at tigas ng katawan, walang uubra dito kahit na yung pang SL8, mas matigas ang katawan nito. Alam nyo, sa tinagal-tagal ng paglaki ko sa larangan ng pananakahan, halos ngayon ko lang naririnig yung hanggang batok na mumunga, nagkakaroon ng butil. Anong ibig sabihin po nito para sa mga ordinaryo nating nanonood ng palatuntunang ating alamin na ngayon lamang po natin ini-introduce sa pagtatanim ng palay? Kasi po, yan, nasubok na namin. Basta kami nagtanim, okay. 2 beses po binobomba namin ang armory yan. Okay. Ngayon, ang ilalim ng palay na yan, wala kayong makikitang upas basta binomban nyo ron. Okay. Ano yung upas? Yung po bang mga namamatay na dahon sa ilalim, okay. Wala pong ganyan. Wala yan, ha? Wala po. Okay. Malinis na malinis ang kwan, hindi siya inaamag. Kasi pag po inupas ng ilalim ng palay, sira na. Diyan na nagsisimula yung problema. Yung problema, okay. Na kung saan pinagtitira ng hanip. Kaya sa nasubok namin dito sa Syngenta, yung armory na yan, malaking bagay sa magsasaka. Kabayan, bukod sa Syngenta, ang pamahalaan ay mayroon ding mga dalubhasa na tumutulong sa mga magsasaka upang lalong mapalaki ang ani at kita ng mga nagtatanim ng palay, lalo na ng hybrid rice. Kung kaya't ito ay pinag-uukulan ng pansin ng ating alamin upang lalo pang lumawak ang kaalaman ng mga dati at bagong nagtatanim ng palay at nasa produksyon ng bigas. Hybrid rice kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro.
Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung feed brew ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang mga bagong kaalaman ukol sa mga matataas na lahi ng baboy pagkalipas lamang ng ilang sandali. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, itong mga nakalipas na araw, nakaugnay na muli ng ating alamin ng John & John Farm at nakalap namin ang ilang kaalamang bago ukol sa pag-aalaga at pagkuha ng mga matataas na uri ng baboy na ipinapayo ng ating alamin na dapat maging bahagi ng mga alagaan ng baboy sa Pilipinas. Isang dahilan para kumita ng maganda ang mga nag-aalaga ng nasabing hayop. Dito sa sa demo dito, nakikita ko, tinatanong din nila, napapakinggan ko yung mga nagtatanong, bakit P-Train ang pinipili natin para i-combine sa duro? Yung P-Train kasi basically mas mahaba ang katawan niya kaysa sa duro. Mas malaman siya. Mas manipis ang taba niya, mas makapal ang laman. Iko-combine mo sa durok yun kasi yung durok naman makapal din ang laman pero maganda yung kulay ng laman, maganda yung eating qualities ng durok. Plus yung durok, mas mataba yung paa. Kaya you come out with a strong, sturdy pig. Yung ba internationally, ganyan din ang combination na ginagawa? Bihira pa lang gumagawa nun, bihira. Ibig sabihin, dito lamang sa John & John Farm ginagawa yung ganong klaseng combination? Matagal na ginagawa sa industriya ng Pilipinas yan, kahit na yung mga datihang farm, yung mga yung mga magagaling na breeding farm, parang ng Holiday Hills, sila nagsimula nun eh. Kaya lang, pagdating naman kasi sa John & John Farm, yung relate ko yung mga terminal lines na ganyan, talagang nag-genetic selection ako. Pinuha ko lang talaga yung pinakamahaba, mabibilis lumaki, maninipis ang taba, maganda yung meat quality. Okay, mayroon pang tanong tayo dito. Bakit hindi natin gawin durok ang wala nang ibang kombinasyon? Hindi ba pwede yung ganyan? Pwede rin yun. Kaya ang durok merong sariling katangian eh. Ano po? Mabilis siyang lumaki,
maganda laman. Pero because merong P-Train, yung P-Train may mga qualities na pwede mong gamitin. I-combine mo kapareho ng haba ng katawan niya plus yung kapal ng laman at saka yung nipis ng taba. Pagka nakuha mo yung tamang kombinasyon na yun at saka yung mga pinanggalingan na nanay at tatay nun talagang selected, ang kalalabasan mas maganda pa sa puro duro o sa puro P-Train. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay ang ilang kasagutan sa mga tanong na tanggap ng ating programa mula sa mga nanonood ng ating alamin sa YouTube. Q&A, kabayan, mamaya pagkalipas lamang ng ilang minuto. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham, either for gift or for business. Our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, ang ilang tanggap nating tanong sa palatuntunang ating alamin ay ang mga sumusunod mula kay Cicero Kalimbas ng Tondo, Maynila. Ang ukol sa mga kakarnihing kalapati. Pwede raw bang makakuha ng mga kaalaman dito
Alam po ninyo, marami po kayong makukuhang kaalaman sa mga kabayan po nating na-feature ng palatuntunang ating alamin. Karamihan po sa kanila ay nasa lalawigan ng Pampanga. Makipag-ugnayan po kayo sa Municipal Agricultural Officer sa mga bayan po sa Pampanga. Ang mga meat type na kalapati kabayan ay yung kinukunan po ng tinatawag na pichon kung tawagin. Mga inakay na ipinagbibili sa Binondo o sa Chinatown. May malaking market po kabayan. Yan po ang mga puting kalapati kakaiba sa mga racing pigeon. Ang ukol naman sa mga koi na inaalagaan po natin kabayan at ating naipakikita sa ating programa, mga kahilingan mula sa mga gustong mag-alaga ng koi. Mary, Domingo, Danny Gutierrez at Mario Jose ng Central Luzon. Narito ang ilang kaalaman ukol sa isdang koi. Well, actually ngayon naman yung aim ng company is to have a wide selection of fish para sa lahat ng class ng hobbies, from the beginners to the regular to the mature and the advanced. Of course, for the koi, different classes yan eh. We have the class A, class B, class C, and class D. So, of course, Classify pa ang mga koi? Kasi as we all know, yung lahat ng koi, bawat isang variety, may kanya-kanyang standard. So those that abide by the standards and talagang maganda yung pattern and size and shape, yun yung mga class A. Yeah, they go through cullings every month. Actually, they grow an inch per month, and for every inch of growth, they go through culling. Ibig sabihin, every month, 1 inch ang kanilang inilalaki. Yes. And as we mentioned a while ago sa ating introduction, it takes about 6 months or more para makapagbigay ng isang cycle sa kanyang breeding. It's true. So it takes around 6 to 8 months of culling. So hindi mo talaga is yung mga good breeders before you produce them. Kasi if you're gonna just acquire locally produced na mga koi, they won't give out yung good babies. So it's easy to breed koi, but it's not easy to get good koi. Ganon? Ganon ba kahirap ang pag-aalaga ng koi? O sabi nila, hindi naman masyado napakahirap kayo? Actually, madali lang mag-alaga ng koi. Kasi sila very hardy fish eh. Kaya mo lang gawin is provide good aeration, good filtration, and just feed. But to get good koi, yun talagang within standards ng mga class A koi, yun yung mahirap. Alam po ninyo kabayan, sa ngayon, karamihan po sa mga naninirahan sa mga condominium ay nag-aalaga po ng mga isda sa mga aquarium. Yan po ang pinaka-style po ngayon ng mga kababayan po nating nahihilig sa pag-aalaga ng mga aquarium fishes. Kabayan, ang koi ay isang uri ng isda na may malaking market sa loob at labas ng Pilipinas. Lalo na ngayong nagiging tanyag ang pag-aalaga ng mga aquarium fish. Ang lahat ng ito kabayan mula sa Q&A ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Unang-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya ang demonstration po sa ilang seminar ng ating programa. Request mula po sa mga nanonood ng ating palatuntunan sa YouTube. Gabayan sa Kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating Gabayan sa Kabuhayan. Narito ang isang halimbawa ng mga nagaganap sa mga seminar ng ating programa sa GSK. Livelihood projects po, kabayan, ang ating ipinakikita. Ngayon po ay gagawa tayo ng chicken ham. So, magpiprepare po muna tayo ng pumpkin pickle. So, iset aside po natin yung pumpkin pickle at saka yung dry cure mixture. Balikan natin yung pumpkin pickle para siya natin i-inject sa chicken. O, inject through the lean portion. So, ito na po yung na-cure natin ng overnight. After curing, iwawash po natin in and out. So, pagkahugas po, itatali natin. Kailangan po yung legs, naka-cross leg, and then, yung pong pakpak, kailangan naka-behave siya. Ito na po yung finished product natin ng chicken ham. Kabayan, kung sakaling may interest po kayong sumali sa ilang seminar ng ating programa sa GSK, tawag lamang po kayo o kaya'y pumunta po kayo sa aming tanggapan sa Sucat, Parañaque, Green Heights Village sa nasabing lugar. Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan. Lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala.
for fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Pong ating Sauvantage, yung ating breeder feeds. At the day po ng breeding, ano po ba tawag dito sa inyo? Ilocano po ba rito? Patakal. Patakal. Sa day po ng patakal ng baboy o breeding, pagpapaasawa sa ating inahin, huwag nyo po siyang bibigyan ng pagkain. Maghapon po, 24 hours, at the day ng breeding. Kasi po, pag binigyan nyo ng pagkain yan, yung pong bituka at saka po yung dinadaanan ng similya magkatapat para po yung hose ng tubig na natapakan, liliit po yung butas na ginalangoyan ng similya, matatrap po sila. Baka po mamatay na yung similya bago makarating dun sa kanyang kadate na egg cell. Tsaka po, iinit yung katawan ng inahin. Pag uminit po yung katawan ng inahin, automatic po yun. Ang mangyayari doon, maaring mapatay niya yung similya na galing sa lalaki. Iba po ang temperature ng babae sa lalaki. Kaya po, may possibility po na mamatay yung mga similya o hindi makarating doon sa niya. At the day ng breeding, 0. Yung pong kinabukasan, 1 hanggang 3 araw, magbigay lamang po kayo ng 1 kilo. Kalahati sa umaga, kalahati sa hapon. Feeds. Taggaran po ng ika-4 na araw na ng kanyang pagkabulog, hanggang 1 buwan, magbibigay lamang po kayo ng 1 kilo at kalahati. Ito po kasi, yung nangyayari kung bakit po nagmamatsora yung mga inahin nyo. Inaasahan nyo na binulog ngayon, pagkaraan ng 4-3 buwan, 3 linggo, manganganak, tapos po, walang nanganak. Kasi po, kaya siya nagaganon, tumaba bigla yung inahin, yung pong matris niya, napatungan ng taba, patay po lahat yung similya sa loob, yung fertilized egg. Kaya po, tipirin ninyo siya, simula po nung unang araw na binulog, kinabukasan, 1 kilo, hanggang 3 araw, ika-4, 30 days, hanggang 1 buwan, 1 kilo at kalahati lang po. Huwag nyo pong sobrahan doon. Pwede pa kayong magbawas. Ngayon po, pagdating niya ng 31 hanggang 90 days, pwede na po tayong mag 2 kilos. 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. Kung payat, gawin nyo pong 2.5. Yun po yung time. Kasunod po nun, pagdating po niya ng 91 to 111 days po, gawin nyo na po siyang 3 kilos. Doon na po nyo palalakihin yung baboy para lumabas po siyang 1.5. Buo na po bago nyo siya bigyan ng maraming pagkain. Actually po, kung sa totoo lang, hindi namin dapat ituro kung ang balak lang namin ay bumenta ng feeds. Kasi po, ito yung totoo. Imagine nyo po, may araw na hindi magpapakain. Kung kayo'y lahat may inahin, kung kayo'y 50 rito, automatic po, 1 bag na kagad yung bawas sa benta namin. Kaya lang po yun ang tama. Yun po yung kailangan para magtagumpay tayo sa ating pagbababoy. Ngayon po, pagdating po niya ng 110, 111 days, yung pong 3 kilos na kinakain niya, gawin nyo na lang 2 kilo. Kinabukasan, gawin yung 1 kilo na lang.
hanggang 114 days po, yung araw ng panganganak niya, 1 kilo lang po ang kakainin hanggang bago manganak. At nung araw po ng panganganak, huwag yung pong bibigyan ng pagkain, yung inahin, para ma-prevent nyo yung paghingal ng inahin, hindi siya mahirapang manganak. Sabi ko nga po sa inyo kanina, naiipit yung dinak ko. Saan po pumasok yung similya, doon din po lalabas yung biik. Kung busog po yung baboy, matatrap po uli yun, yung dumi niya tatrap po sa tapat ng bituka o yung labasan ng biik, mahirapan po manganak yung baboy. Isa pa po, iinit yung katawan, hihingal. Huwag niyo pong pakainin, makakatulong po sa kanya. Isa pa po, yung gatas. Yung gatas ng inahin, ang kaya lang pong dedehin ng isang biik ay 10 ml pag bagong panganak. Ang ipinoproduce po ng inahin ay 10 liters. So, sobra po kayo ng 9 liters and 990 ml. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa loob lamang ng ilang sandali, ihahatid namin sa inyo ang ilang bahagi ng naganap na talakayan sa Agri-Fishery Forum at Exhibits. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng mga nagtangkilik. Mula naman sa tanggapan ng pamahalaan at ng mga nasa pribadong sektor. Department of Agriculture, PICARD ng DOST, PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Land Bank of the Philippines, Syngenta, John & John Farms, TV Bower Farms, Vitarich, Bio-Research, at ang Bayan ng Candaba, Pampanga through the Office of Mayor Danny Bailon and Mrs. Aniway Bailon. Mamaya kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham, either for gift or for business
Our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, itong nakalipas na ilang araw ay naisagawa ng ating alamin ang paglulungsad ng Agri-Fishery Forum and Exhibit sa lungsod ng Parañaque na nilahukan ng mga kababayan natin sa larangan ng pananakahan at pangisdaan. Tinangkilik ng ilang tanggapan ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agriculture, PICARD ng DOST, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Land Bank of the Philippines, at sa pribadong sektor, Syngenta, Vitarich, John & John Farms, DV Bower Farms at Bio Research. Kasama rin ang Bayan ng Candaba sa Pampanga sa pamamagitan ng tanggapan ni Mayor Danny Bailon at Mrs. Aniway Bailon. Naging masigla ang nasabing talakayan ukol sa produksyon ng bigas na siyang unang paksa sa nasabing 2 araw na talakayan. Nasagot lahat ang mga tanong at kahilingan ng mga dumalong magsasaka. At dito'y nanguna si Dr. Andrew Villacorta ng Department of Agriculture. Kasama ng ating alamin sa panel si Fred Gabot, isang veteranong journalist sa buong Pilipinas. Kumatawa naman sa Syngenta sina Miss Badel Mirano from Syngenta Hybrid Division at si Ryan Baldovino naman mula sa Crop Protection Division. Okay kabayan, narito ang nabanggit na talakayan ukol sa produksyon ng bigas sa unang araw ng Agri-Fishery Forum ng ating alamin sa pangunguna ni Dr. Andrew Villacorta. Nagpapasalamat ako kay Ka Jerry for inviting me. Alam niyo si Ka Jerry at yung kanyang programa ating alamin ay talagang paborito ko yan. Idol ko yan si Ka Jerry. In fact, nung nasa Region 2 pa ako ay talagang na-inspire ako dun sa kanya on how to reach out sa mga farmers. Nagkaroon kami ng radio program doon sa Region 2 na ngayon ay ang DA doon ay meron na sariling radyo. So, yun ang iniwanan ko noon. Meron lang kaming isang radio program sa isang malaking station and then gradually nagkaroon sila ng sariling radio station. At nung lumipat ako ng Region 3 as Regional Director ng Region 3, ay ganun din ang ginawa ko. Nagkaroon kami ng isang radio program at TV program. It's all because of na-inspiration na nakuha ko kay Ka Jerry at yung ating alamin na program. Kaya maraming salamat na Ka Jerry. Dahil talagang gusto na ma-reach out ang mga farmers and mga magsasaka, mga fishermen, nakikita ko na talaga nagkukulang ang extension. Extension service, alam nyo na ang extension service po ng Department of Agriculture ay na-devolve sa local government. Wala na ho sa amin yung mga extension workers. Yun po ay hawak na po ng local government, ng mga mayors, ng mga governors. Ito po yung provincial agriculturist and municipal agriculturist. So kami po ay pag may mga national program ang nag-implement sa baba po yung katuwang namin ang mga local government with the Office of the Provincial Agriculturist and Municipal Agriculturist. Well, napaka-lawak yata ng tanong ni Ka Jerry kung ano yung programa ng DA. Well, talaga ang mandate talaga ng Department of Agriculture ay ang sabi ng ating Pangulo to make food available, accessible, and affordable. Yun po yung ang mandate ng Department of Agriculture na yun po ang gusto ng ating mahal na Presidente Digong Mayor Digong Duterte. Well, unang-una ay isa sa mga ginawa ng ating kalihim, ang ating kalihim ay si Secretary Manny Piñol. Well, isa siyang magsasaka tulad ko din. Ako po ay isang magsasaka, anak po ako ng isang magsasaka.
Ako po ay nakatapos ng veterinary medicine. Sa liit ng lupa ng father ko ay nakatapos po ako ng veterinary medicine sa UP Diliman. At ang ating secretary nga ay isang magsasaka. In fact, meron siyang na-develop na manok. Ang tawag niya Pinoy manok. O dahil through breeding, naka-develop siya na isang actually sa native na manok, At marami ng mga na-disperse siya doon sa Cotabato na ito ang kanyang inintroduce doon sa Cotabato. Well, so ang ating kalihim ay isang magsasaka, kaya alam niya yung pangangailangan, alam niya yung mga needs ng ating magsasaka because he is a farmer. Tama yung sabi nga ni Ka Jerry kanina. Kaya nga nung unang taon pa lang niya sa Department of Agriculture ay nalibot niya na yung buong Pilipinas. Nalibot niya na. Nung dating administrasyon, si Secretary Alcala, I believe na nga ako sa kanya dahil sa 2 taon ay nalibot niya yung buong Pilipinas. Walang secretary na nakalibot sa buong Pilipinas sa 2 taon. Pero lalo kung bumilib doon sa ating bagong secretary dahil sa 1 taon ay nalibot niya yung buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang programang Biyaheng Bukid. Kung saan ay siya ay nakikipag-ugnayan sa ating mga magsasaka. Halos linggo-linggo, siya po ay nasa countryside, umiikot sa buong Pilipinas. Kaya nga, kaya hindi siya nakarating, alam ko, inimbitahan niya siya dahil siya po ay nagpapahinga. Siguro bumigay din sa dami ng kanyang mga biyahe, ay nagkasakit siya. So siya ngayon ay nagpapahinga. Kaya hindi po siya nakarating dito sa programa ni Ka Jerry. Well, actually, ang unang-unang gusto niyang gawin ay nagawa na ngayon yung National Color Coded Map. Kung saan ay ito po ay through computer sa internet malalaman mo kung ano po yung kahit saan ka, anong barangay, anong munisipyo, anong barangay, malalaman mo kung ano yung best crop na pwede mong itanim. Hindi lang yung kung ano yung suited na crops, pati livestock, kung anong suited doon. At ano yung fertilizer requirement ng crops na yon, ano yung pinakamagandang time na itanim na yon, at kung yung lugar ba na yon ay may mga hazard katulad ng mga pagbabaha, ganun po. So, ang tawag namin doon ay color-coded map. So, yun, nagawa na yon. In fact, it was launched during dun sa Malacanang, at isa ito sa mga major accomplishment niya nung first 100 days niya, At natutuwa kami dahil nung nakaraan ay is just yung fertility map lang, pero this time ay kompleto na. Isang click mo lang sa computer ay makikita mo na kung ano yung best suited na crops doon. Well, pangalawa ay yung Food Consumption Quantification Survey na tinutulungan tayo ng FAO, na kung saan ay malaman talaga kung ilan ang pangangailangan ng bigas, ilan ang pangangailangan natin ng mais, ilan ang pangangailangan ng vegetable, ng livestock and poultry. Sa ganun ay ito ay magiging basis ng mga programa ng Department of Agriculture. Parang sinasabi ko na we would like to be self-sufficient in all these commodities. Diba sabi ko kanina na gusto nga ng ating presidente, gusto ng ating kalihim, na ang pagkain, pag sinabi natin ng pagkain, hindi lang bigas ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ay bigas, mais, vegetables, livestock and poultry, kasama na rin doon ang gatas. Okay, pangatlo po ay nagkaroon ng paradigm shift doon sa parang nagkaroon ng restructuring doon sa Department of Agriculture dahil ang gusto ng ating Pangulo na walang corruption sa Department of Agriculture. So yun ang orientation namin ngayon, walang mga corruption diyan sa Department of Agriculture. And then isang major na program ng Department of Agriculture ay yung credit access, palagi ko na babasa niya yon, ang ating kalihim ay merong sinasabi niya na dapat ang credit ay maging accessible sa ating mga magsasaka. Kaya nga meron kami tinatawag na production loan easy access o yung PLE program, na kung saan ay ang interest rate ay 6% lang per annum.
per annum po yon. Kung titingnan natin yung kalakaran ngayon sa mga bangko ay umaabot po ito ng 12 hanggang 18% po yung binibigay ng interest rate ng mga bangko per annum. But this time, mamaya pag-uusapan po natin dahil yung ating credit program for hybrid ay isa sa mga major program na sinusulong namin ngayong dry season. Papasalamat ako kay Ka Jerry na yung programa natin ngayon is tungkol sa hybrid, tungkol sa hybrid rice. Ito sapagkat nung unang buwan pa lang ng ating kalihim ay talagang nakita niya ng pagkakaiba ng production ng inbred at saka ng hybrid. Of course, sa inbred naman ay merong mga varieties na mataas ang ani din sa mga inbred. Kaya nga, andyan ang field rice eh. Yung field rice talagang nagde-develop ng mga inbred varieties na hindi lang palatable siya, masarap siya, kundi mataas ang ani. So marami na rin mga varieties na malaki ang potential na mataas ang ani. Kaya nga ang ginagawa ngayon ng field rice, kami sa mga region, sa mga RFOs ay pipiliin lang namin talaga kung ano yung mga top 5 varieties ng bawat region na alam naming adaptable yon at alam namin mataas ang ani. Ililimit na lang namin kasi alam natin na ang field rice, libong variety yan eh. Libong varieties ang kanilang dine-develop, but this time, wag nang ganon. It's confusing the farmers. Limit na lang namin siguro hanggang 5 varieties. Ano ba yung magandang inbred na varieties at yun lang i-promote natin. Lalong-lalo na pag wet season. Pag dry season, ang napakaganda ng performance ng hybrid. Although may mga varieties na tayo na kahit wet season ay maganda pa rin. Siguro mamaya si Dr. Ryan na napapaliwanag nila na mayroong varieties na maganda pag wet season. Ang Nueva Ecija ang champion talaga sa hybrid. Noong ako ay naging regional director ng Region 3, hindi ko pinabayaan ng hybrid program. Well, kasi ng previous administration, instead na suportahan ng subsidy sa mga binhi, ang naging focus ay mechanization. Pagpasok ng ating kalihim, nakita niya talaga yung pagkakaiba ng hybrid sa inbred. So sabi niya, in one forum, tinawag niya yung mga scientists ng UP Los Baños, tinawag niya yung mga seed companies, then tinawag niya yung mga outstanding rice farmers ng bansa. 2 representatives sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao, at sila nagbigay ng patutuo doon na itong mga rice farmer na ito using hybrid, sila ay umaani ng hanggang 10 to 15 metric tons. Ganun po yung mga patutuo ng mga 6 na mga farmers na nagbigay ng testimony doon na sabi niya, napakalayo dun sa national average natin. Kasi ang national average natin is only between 3.9 to 4 metric tons. Siguro kung maalala niyo yung Masagana 99 ni dating kalihim Arturo Tangco. Diba? Yung ibig sabihin kasi ng Masagana 99, actually it's 5 metric tons, 100 kabans actually yon. So 5 metric tons. So more than 30 years na, hindi pa natin naabot yung Masagana 99 na yan. Samantalang, well, if farmers will be using hybrid and the outstanding inbred varieties, kayang-kaya natin yung 5 metric tons. Ang tagal na yung panahon hanggang hindi natin naabot. So, dito nakikita ng ating kalihim, ang pag-asa natin ay hybrid. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan natin ng inbred. Kabayan ang iba pang bahagi ng nasabing talakayan ukol sa produksyon ng bigas na naganap sa Agri-Fishery Forum and Exhibits ng ating alamin. Ihahatid po namin sa inyo sa mga susunod na episodes ng ating palatuntunan. Naihatid po sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Department of Agriculture, PICARD, Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR, at Land Bank of the Philippines. Sa pribadong sektor, Syngenta, VitaRich, John & John Farms, Davy Bower Farms at BioResearch. Kasama din ang Bayan ng Candabas sa lalawigan ng Pampanga through the office of Mayor Danny Bailon and Mrs. Aniway Bailon. Kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan.
Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang Ating Alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan Ating Alamin.